Eh, di ba? So, katarantaduhan. Sorry pero I like Ramon Ang in some area. As a matter pa, believe ako sa kanya in some area. But on this part, yung sa pagsabi niyang hindi totoo o hindi totoo for Petron, syempre, sasabihin mo yan. Alam naman sabihin mo totoo yun. Totoong kumita kami dito sa pagtaas. Hindi ka aamin, normal yun. Yeah? Kaya nga ito ito, papakinggan nyo itong sinabi nitong Manubela. 3 araw yung maximum na pwede namin itong magamit dahil nga po sa paglobo ng presyo ng petrolyo na hindi po mapigilan ng ating gobyerno dahil walang pangil ang batas para dito sa mga malalaking oil companies. Walang pangil ang ating Pangulo sa mga ganid na mga negosyante ng petrolyo, pero po may pangil ang ating Pangulo sa pag-suspend ng piso na fare increase. So, Kita niya? Ang ganda ng point niya Ang ganda ng point na yun. Etong tao na to, hindi ko to gusto kasi may pagka, parang aktivistang di mo magets minsan. Pero tama, at this time, tama siya. Papalakpakan ko siya. Tama yung sinasabi niya Si Marcos may pangil, suspendin yung pagtaas ng presyo ng pamasahe. Maraming natutuwa doon, pero honestly, mali yun. Sa tingin ko kasi matik yan Tumaas ang gas, alam naman hindi tataas ang pamasahe. Diba? Kawawa naman yung bumabiyahe. Ano mangyayari niyan? Titigil na sila. Ngayon, hirap na sumakay mga kababayan natin. Wala nang choice, hindi na makasakay. Pero kung itinaas mo yung pamasahe, kahit pa paano may choice ang tao. Sasakay ba siya na mahal na tumaas ang pamasahe? Magagawa siya ng extra niyang work para tumaas din ang kanyang kita. May choice ka na. Pero sa ginawa ni Marcos na pagpigil sa pagtaas ng presyo o pagtaas ng pamasahe, sabi nga nito, may kamay na bakal sa pagtaas ng pamasahe pero walang kamay na bakal sa pagpigil sa mga oil company na magtaas agad. Anong tawag mo dun? One way. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Dito pumapasok ang politika. Don't forget, the oligarchs, sila ang may control sa mga presidente. Except PRRD. Kasi these oligarchs, the one funded their campaigns. Kaya nga, dito lumamang si PRRD. Wala siyang utang na loob sa mga oligarka. Kaya nga galit na galit sa kanya, yung mga mainstream media na hawak ng oligark, galit na galit sa kanya yung mga malalaking negosyante. Bakit? Hindi niya pinapaboran. Kaya nga alam mo, Mr. Balbuena, alam mo yan. Alam mo yan at ng inyong grupo. Palpak talaga ito si Marcos. Bakit? Kasi nga, nasa side ng mga negosyante. Kaya kung ako sa inyo, tumulong na rin kayo na mailuklok ang isang another Duterte. Dahil hindi yan, yung ganyan, hindi yan papasa kay BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte talagang for the people yan. Walang pakialam yan sa mga negosyanteng malalaki. Sasagasaan niya ang mga negosyanteng malalaki. Totoo yan. Tingnan nyo itsura ng Davao. Wala ka makikita nag-hari-harian doon na negosyante? Wala. Isang niyan, talagang yayariin niya yan. Mga negosyante doon. Ganyan yan. Kilala yan doon na ganun. Kaya nga maraming galit sa kanya na mga malalaking negosyante. Lalo na yung di ba, yung patakaran nila ng inuman, ganitong oras lang. Marami nagrereklamo nun. But eventually, nakita nila yung benefit. Kasi nga, ganun ang Duterte style of leadership. Di ba? napaka-unfair. Kung makikita natin, yung mga malalaking negosyante, bilyon-bilyon, 3 bilyon kada araw o mahigit pa ang kinikita. Samantalang kami, piso hanggang 2 piso, regulated. Anytime, pwedeng isuspend o pwedeng hindi. Kita nyo, tama siya dito .
Pagdating sa pamasahe, regulated. Pero sa presyo ng gas, deregulated. Ibig sabihin, hindi mareregulate. Kawawa eh. Alam nyo, Manubela, kaisa nyo ako dito. Sa totoo lang, magkaiba man tayo ng pananaw pagdating sa politika, kaisa nyo ako dito. Mali talaga yung ginagawa ng mga negosyante ngayon eh. Kawawa eh. Alam mo, buwisit eh. Sorry talaga, buwisit. Yung dahilan nila na, paano na kami bibili ng paano na may bebenta kung sakaling bumaba yung presyo? Kaya kailangan namin sumabay sa world market. That's your fucking risk. As a negosyante, every one of us has its own risk. Driver, may risk din. Mananakay, may risk din. Kayo lang ang ayaw mag-risk, mga puki ng ina nyo. Sorry pero that's the truth eh. Kayo, ang laki na ng kinikita ninyo, masaya kayo, happy kayo, mayaman kayo, ayaw nyong bumaba. Kawawa ito mga to eh. Alam mo ako, bullshit talaga ako sa mga jeepney driver. Marami diyang kamote, putang ina ayaw tumabi sa daan. Pag magpapara sa gitna ng daan. Alam niyo yan mga jeepney driver, ilang beses kong pinupuna yan. Pero this time, mali talaga yung mga negosyante. At tama itong mga public transport na ito. Banatan natin sila pagka kamote sila. Pero this time, tama sila eh. Tama sila, lugi. Yung gobyerno kinokontrol yung kanilang pamasahe, pero yung gobyerno hindi kinokontrol ang taas ng presyo ng gasolina. Anong katarantaduhan yun? Kaya naman eh. As a matter of fact, nasa Republic Act natin yan. Meron niya na batas na we can, even if hindi natin ma-deregulate yung hindi natin makokontrol yung presyo ng bilihin. Nakalagay pa nga doon, kaya nating i-take over. Pwede nating i-take over pag hindi sumusunod. We can take over. Kaya ng gobyerno. Nasa kapangyarihan ng gobyerno. Alam mo kung si Duterte to? Sabi ko sa inyo kung si Duterte to. Isang salita lang niya. Tangina nyo, pag di kayo bumaba ng presyo, kukunin ko yan. Diba? Yan ang sinabi niya sa Meralco noon eh. Taalala nyo? Ayaw nyo. O sige, pasasabugin ko yan. Kailangan natin ng ganung presidente. Ang problema kasi, sorry Balbuena, pinagre-resign nyo lang yung sekretary. Ang pag-resign ninyo si Marcos. Mga driver dyan, makinig kayo na mabuti sa akin. Kahit anong pagpaparesign nyo sa sekretary, pag nag-resign, walang mangyayari. Ang pag-resign ninyo si Marcos. We need a change of leadership. We need a change of president. And whether you like it or not, BP Sara Duterte can solve the problem. That's the truth. May kamay na bakal yun. Kung ayaw nyo mamulitika, kung ayaw ninyo dahil galit sa mga makakaliwa o galit sa mga terorista itong si BP Sara Duterte, bahala kayo sa buhay nyo. Pero maniwala kayo sa akin, si BP Sara Duterte para sa inyo yan. Para sa sa mamamayang Pilipino. Talagang payak ang buhay nun eh. Talagang alam nun na naging mayor yun eh. Putang ina itong presidente natin, wala naman ng ginawa yan. Kahit nung gobernur, di nga daw pumapasok yan eh. Di ba? Kahit nga kapatid niya, wala ang bilib sa kanya eh. Kaya hanggang hindi nagre-resign tong presidente na ito, wala mangyayari sa bayan natin. Dadaos-dos tayo ng dadaos-dos. Tingnan ninyo. Kayang solve. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo mga tsuper tsaka TNBS. Alam niyo kung bakit? Nagsusurvive yung ibang bansa eh. Kinakaya ng ibang bansa. Bakit? Magagaling ang leader nila eh. Tayo hindi natin kinakaya. Bakit? Kupal ang leader natin. That's the truth. Kupal ang leader natin. Kailangan na talagang palitan ng entire government. I'm not saying to take over. That's not my statement here. Hindi ko sinabing rebellion. Kailangan resignation. And resignation, ibig sabihin niyan, yan ay kusang loob.
Alam mo, kung ang sinisigaw ng mga Pilipino ngayon sa kahirapan na to, mag-resign na si Marcos, tapos ang laban. Bakit? Siguro naman mahihiya na siya kung lahat ng Pilipino sumisigaw na ng resignation. Alam mo kung bakit? Mape-pressure din ang ating ibang mga kababayan na dapat gumalaw na at pumrotekta sa atin mula sa palpak na gobyerno. Palpak na po talaga eh. Pag hanggang ngayon di nyo pa nare-realize na palpak ang gobyerno, ewan ko na lang. Maaprubahan. Kaya napakaswerte nitong mga negosyante na para bang ang batas talaga ay ginawa lamang para sa kanila. Yan ang totoo eh. Hindi ba? Hindi, eto walang bulahan yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Tingnan ninyo ha. Ito, magiging 150 pa oh. Habang tumatagal, mas bumibigat ang pasanin sa petrolyo. Sa susunod na linggo, posibleng sumampa sa halos Patay tayo dyan. 150 pesos ang kada. Alam mo ba na wala na masyadong tao sa labas ngayon? Tapos yung mall nga, bababa yung kanilang oras, iikli na. Kasi talagang ang mahal na eh. Hindi na biro, mga kababayan. Ako nararamdaman ko eh. Mayat maya yung gas. Dati binibigay ko lang, magkano lang eh. Ngayon, mayat maya na oh. Litro ng diesel. Ngayong araw naman, nagprotesta pa rin ang mga transport group. Ang masaklap, sumasagi na raw sa isipan ng ilang tsuper ang gumawa ng masama. Live mula sa Ayan ang sinasabi ko, di ba? Kaya nga chaos to eh. Ako, hindi ko ini-encourage yan ha. Dapat talagang hulihin pa rin at bantayan ng kapulisan niya. Pero matutulak talaga yung mga kababayan nating gumawa ng masama eh. Kaya mag-iingat kayo mga kababayan. At saka sa mga tsuper naman natin, huwag nyo gawin pag kayo nahuli. Lalo lang bulilyaso ang pamilya ninyo. Huwag nyo gagawin. Huwag nyo tangkain. Mendiola. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, sa gitna ng mga protesta, may impormasyon ka ba kung nasaan si Energy Secretary Sharon Garin ngayon? Julius Cheryl, sa ngayon ay wala pa nga tayong impormasyon, no, at hinahanap din siya nitong ang grupo ng mga tsuper. Kaya naman ang sabi nila ay hindi raw nila ramdam yung sinasabi nga ng Malacanang na pagdodoble kayod ngayon nitong Department of Energy sa panahon ng krisis. Nila maniniwala lang sila o magkakakumpiyansa lang sila dito nga sa DOE kung makokontrol nito ng maayos ang presyo ng produktong petrolyo. Mainit man ang panahon, hindi ito alintana ng mga tsuper at TNVS driver. Sa ikalawang sunod na Biyernes, nagwelga sila sa Welcome Rotonda sa Quezon City, Maynila para tuligsain ang taas presyo ng langis. Sabi ng piston, Sa Baguio City ay 141 na ang diesel. Ganun din sa Bicol. Kailangan natin hindi papatsip-patsing solusyon, ang kailangan natin long-term. una nang sinabi ng piston na handa silang palawigin ang mga tigil pasada hanggang Mayo. Pero kung palala raw ng palala ang sitwasyon, Yung protesta ay tuloy-tuloy, ano? At hindi yan matatapos ngayon, kundi meron pa mga seri ng mga pagkilos yan, hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-isa at saka yung sabat sa langis, hanggat hindi iniro-roll back sa 55 pesos per liter, ano? Yung ating crudo rito. ang grupo naman ng mga TNVS driver on board na rin sa mga ikakasapang tigil pasada. Panakanakang pag-offline. So yun na rin po yung pinaka-version namin ng pagtigil pasada. Kahapon, ipinanawagan ng transport group na magbitiw sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin na wala raw ginagawang aksyon sa pagsirit. Yan yung sinasabi ko, hindi ko maintindihan. Yan ang pagbibitawin nyo. Ano sa tingin ninyo? Mapapalitan na maayos? Common sense naman. Ayaw nyo kasi kay Duterte. Yan ang problema sa inyo. Kaya tiisin nyo yan si Marcos. Hindi, kasalanan nyo rin. Sa totoo lang. Kayong mga aktivista, kasalanan nyo rin. Ayaw nyo pagbitiwin si Presidente. Dahil ayaw nyo kay BP Sara. So kasalanan nyo, tiisin nyo na lang yan. Yan ang totoo. Tiisin nyo. Ng presyo ng petrolyo. Pero sinalag ng Malacanang ang mga hirit na tila natutulog sa kangkungan ang Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala nang tulog sa pagtatrabaho si Energy Secretary Sharon Garin. Alam nyo kung bakit? Ha? Alam nyo kung bakit? Ganyan ang tono niyan. Eh kasi Wala nga, pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa.
Ayun. Ngayon naman, nagtatrabaho daw si Garin. Ayun. Na hindi nga niya alam kung bakit yung sinasabi ni Marcoleta ay tama. Hindi niya alam yung kinikita ng oil company sa pagtaas ng gasolina agad-agad. Hindi niya nga alam na pwedeng kumuha sa ibang bansa aside from the Middle East. Tapos sasabihin mo, busy? Pero hirit ng piston. Hindi namin maramdaman yung sinasabi nilang trabaho. Sana maging active, ano? At sana isa kayo doon sa magpapabasura dito sa Old Regulation Law. Dahil sinasabi nyo mismo, nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas. Kung nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas, walang saysay para manatili pa yung batas. Sinusubukan namang kunin ang pahayag ni Garin na huling nakita sa pagdinig ng Senado ngayong linggo. Ang ilang mga tsoper halos mawala na raw sa katinuan sa kakaisip kung paano kikita. Baka habang bumibiyahe, matuto namang istat sa mga driver para madagdagan yung sahod. Wag naman ganun. Oo, minto, na wala naman mangyari, wala kikitain. Ikakamatay ko na talaga to. Ayon sa No to Oil Price Hike Coalition na kinabibilangan ng piston at manibela, hihiling sila ng 5 pisong taas pasahe sa LTFRB. Ipapail natin bago matapos itong buwan, ay ipapail natin sa LTFRB. Hindi sa usapin na para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi matugunan yung mas malaking halagang nawala, nakita. Una nang inaprobahan ng LTFRB ang pisong provisional fare hike sa mga jeep, pero agad namang binawi ng Pangulo. Sa ngayon, wala pa raw lumalapit na mga opisyal ng LTFRB sa mga transport group para sa isang dialogo. Batay sa ilang industry sources, posibleng nasa 11 hanggang 12 pesos ang iaakyat ng presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. 3 piso naman sa gasolina. Grabe. Kung matutuloy ang price adjustment, posibleng papalo sa higit 140 pesos per liter ang presyo ng diesel. Julius, Cheryl, kung kagabi nga ay sumakay tayo dun sa isang traditional na jeepney. Ngayon naman nasa modernized jeepney tayo at yung ilan nga dito na mga tsoper ay namumroblema na rin dahil bukas nga posible pang pumalo sa nasa 150 pesos per liter yung, Grabe. yung diesel nga. No? So ayan din yung burden sa kanila sa ngayon. May ilan sa mga commuter gaya ni Tatay Tay, pangalan nyo? Roberto po, O Roberto, katungayo pa kita. Saan kayo papunta? Junction. Junction. O, sir, ngayon, ano yung nagiging diskarte nyo? No? Dahil yung iba daw ay nagtataas na rin ng pamasahe kahit wala pa yung sabi ng LTFRB. Kayo po? O minsan, mayroon mga counter ko talaga na jeep na nagaw sila ng 25, kahit 20 pang pamasahe. Pero sinasabihan ko din na may taripa kayo, babayad ako ng matama. Oh, pero yun po, kung yung tama lang yung ibibigay nyo. Oo, bibigay. Dahil hirap din ba kayo? Paano? Hirap din kasi ganyan na yung trabaho. Isa din tayong driver. Mm. Driver mekaniko din ako. So, paminsan, babaon tayo ng bigay ng asawa 100, ibabalik Yun. din natin yan. Ayun nga, no? So, Cheryl, Julius, yung ilan nga sa kanila ay hirap din kaya hindi makapagbigay. So, puntahan naman natin yung ilan pa dito, no, na mga pasahero. Ma'am, magandang gabi. Pangalan po natin. Magandang gabi po. Ako po Tingin si, po dito. ako po si Irish. Irish, oo. Apa. Parang kanina, no, nang nagkita tayo, sabi mo parang lagi kang sumasakay rin. Suki ka dito. Oo. Ma'am, ayun nga, no, natanong ko rin kanina na parang minsan, yung kahit wala pang abiso yung LTFRB, yung ilang mga tsoper dumadaing na sa mga pasaherong tulad nyo. Ikaw, paano yung sistema mo sa bayaran, pagbabayad? Minsan po if may sobra po sa budget, siyempre po dadagdagan nyo po since kawawa din naman po sila. Minsan po naririnig ko po yung mga kwento na ang nauuwi na lang po nila is 300 to 400 a day. Which is, siyempre may pamilya din po sila. Lalo na po kung malaki po yung pamilya, alam po nating mahirap po yun. So yung tulungan na lang po siguro. Oo, so ngayon, instead of the government giving them yung ayuda sana or yung tulong, kahit hindi, yung ibang mga tsoper ayaw ayuda eh. Gusto nila pang matagalan. O kayo, bilang pasahero, willing ka na gumawa rin ng simple step mo?
Yes po, pero hindi naman po lahat kasi afford po yun. Hindi naman po lahat may kaya sa buhay. So I think po, dapat din po yung government din po talaga yung gumawa po ng paraan. Hindi po yung pangtapal lang po talaga sa mga tsuper. Tama. So, Cheryl Julius, ayan, no, medyo naka-zoom. Yan, Cheryl. Ang ganda ng sinabi nun eh. Kasi tama nga naman eh. Tataas ang gas, tataas ang oil, tapos tataas ang pamasahe. Pero ang sahod hindi tumataas. So cycle ang problema. Paano mangyayari na masusolusyonan yan? Gobyerno. Dahil ang gobyerno hindi dapat kumita. Yan ang tama. Ang gobyerno hindi dapat kumita. Kailangan magbigay. Paano gagawin yon? Eto. Baka sabihin ninyo, hindi kaya. Kaya ho. Bakit? Ginawa ni Yorme. Bilang tulong sa mga jeepney driver, maglulunsad ng libreng sakay ang Manila City Government at mga pampaserong jeep ang kanilang babayaran para rito. Pinulong ni Manila Mayor Isko Moreno mga tsuper para makipagnegosasyon. Sa kanilang napagkasunduan, higit kumulang 3,000 piso kada araw ang matatanggap ng bawat tsuper, depende po sa unit. Malaking bagay ito para sa mga jeepney driver, lalo't ayon sa ilan sa kanila, 200 piso lamang daw ang nauuwi nila nakita araw-araw. Tinatayang 1,400 units ang... Alam mo bakit maganda itong idea ni Yorme na to? Kasi win-win situation eh. Pag nag-provide ka lang ng sasakyan, tulad nung pangit na sasakyan na pinoprovide ni Marcos, yung parang basurahan na sasakyan, di ba? Natulungan mo lang yung pasahero. Hindi nga lahat sasakay dun eh, sa kapangit dun eh. Dito, ang tinulungan mo, yung driver at yung pasahero. Sinong nawalan? Yung gobyerno, yung local government ni Isko, Maynila. Which is, yun naman talaga dapat ang pangsyon ng mga local government at saka ng national government. Tangina nagawa ni Isko, ikaw Marcos di mo magawa. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun naman pala. Kaya hindi ginagawa ni Marcos kasi wala tayong matatawag na oil crisis. Hello? Yung mga bumoto kay Marcos at hindi bumoto kay Isko, nilalait yung pa kami. Di sising-sisi kayo ngayon, di ba? Kasi nga kaya naman pala Inaasang sasali sa programa ng Manila LGU. 100,000 pasero kada araw ang tinatayang maseserbisyuhan ng libreng sakay sa lungsod. Wala pang petsa kung kailan magsisimula ang libreng sakay sa mga pampaserong jeep sa Manila. Hihiramin ko yung mga jeep at driver, garantisadong bayad. Yun. Araw-araw, Ayun. may kita ang operator, Yun. may kita ang driver, tiyak na Tangina, kita. ito yung sinayang Siguro nyo nga. At higit sa lahat, walang kailangan bayaran Yun. ang ating mga mananakay. Mga kapatid, Yan yung sinayang nyo Anong masasabi mo, Auntie Wala Claire? pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun naman pala. Mali ka naman pala, Yorme. Wala pa tayo matatawag na oil crisis. Ay, nako, susme. Susme. Talaga nga naman, oo. Alam mo, ewan ko Alam mo, nung pinanood ko ito, sabi ko, bakit di naisip to ni Marcos? Tanga lang ba talaga siya o talagang sabog tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid? Hindi, ako nagtataka talaga ako Kasi, alam mo yon, ito yung solusyon Ito na. Simpleng solusyon yan Hindi mo naisip yan, Marcos, tas naisip pa ng isang mayor. Ano ka, tanga? Sorry Ay nako. Anyway mga kababayan, meron ako isang topic lang dito na nais eto medyo seryoso ito medyo wait lang Ayoko kasing actually
ayoko sana ho itong pag-usapan dahil napaka-sensitive ho nito. Honestly ha. Ayoko sanang pag-usapan ito. Kaya lang, importante. Napaka-importante kasi sablay na sablay. Nung may sinend sa akin video, yung isa kong kaibigan tungkol ho dito sa tao na ito. Kaya lang kasi, kilala ko itong tao na ito na, ano lang ito nagpapapansin, umiepal kasi gusto lang ng traction o engagement sa social media. Ako, sa totoo lang, to be honest, ako hindi ko na pinapansin to kasi walang kwenta ito. Ito nakalaban natin ito nung during pandemic. Ito yung kumaalala ninyo, binansagan natin itong Dr. Quack. Kasi masyadong nagmamagaling nung pandemic. Kahit ano naman siya, kahit hindi naman niya specialty. Ang specialty niya magmasahe. Ay, hindi pala. Sorry, mali. PT siya, PT. Putang ina. Mali din. Hindi pala. Iba pala yung PT. Physically tanga. Mali pa rin. Ano ba yan? Sorry naman. Physical therapist. Hindi siya doktor doon sa supposedly sa lungs, pero nangingialam ito nung panahon ng COVID. Tapos nag-send nga sa akin ng video na binabanatan daw ako dahil ngayon recently lang dahil sa pagsuporta ko kay Pangulong Duterte at pagbanat ko sa mga media. Hindi ayokong pansinin kasi alam ko nakarakas ito, papansin to . Ito yung tao sobrang papansin. Kasi wala nga ito walang kwenta ito . Kaya nagpapapansin to. Kaya lang, tapos after nun, di ko na pinansin, di ba? Ilang araw na lumipas. Kaya lang may napanood akong bagong banat niya. Hindi na ako binabanatan. Pero dapat yung marinig at dapat yung maintindihan, hindi ho lahat ng Kristiyano ganito. Sana ho, kung may nakikinig tayo mga Muslim dyan, pakinggan nyo ho ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ganito ang lahat ng Kristiyano. At duda nga ako kung Kristiyano ito. Bakit? Kasi hindi ito ang katuroan ni Kristo . Hindi ganito magturo si Kristo. Iba ang katuroan ni Kristo. Sa sinasabi nitong tao to. Ito, pakinggan nyo. Si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Diyan palang sabit na po siya. We are not a Christian country. Ulitin ko We are not a Christian country. We are a country with many Christians. Pero hindi tayo matatawag na Christian country. Why? Because there is a separation between the state and the religion. May separation sa ating batas sa state and the religion. We cannot apply the law of the religion sa law ng state. There is a separation between them. Nagkataon lang that we are a country majority Catholic. But we cannot say and hindi bigyan halaga ang mga ibang relihiyon. Kalokohan ho yun. That's discrimination. Kaya binabanatan niya dito si Pangulong Duterte dahil daw ginawang holiday. Ewan ko, siguro noon pa ito. Pero kasi nagtitrending ito . Kaya gusto kong punahin lang sa mga kapatid nating Muslim. Hindi po ganitong sentimento ng mga tunay na Kristiyano. Hindi ganito mag-isip. Ito, iba lang talaga tong ginagalawang mundo nito. Hindi ko alam kung saang mundo to gumalaw, kung bakit ganito kabitter tong tao na to. Ginawang holiday ang Idil Fitir ng Kupal, palibasa galing sa Mindanao si Kupal . Ano nangyari sa kanya ngayon? Nandun siya sa Dahig. Doon siya namamayapa ngayon. Hopefully doon na siya magstay. Huwag niyo akong ginagago. Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi niyo lugar to, Pilipinas to, Christian country to. Kung gusto niyo ng So, wag daw kayo magtapang-tapangan mga Muslim.
Okay, wag daw po kayo magtapang-tapangan dahil Christian country daw ito. Hindi po. Wag po kayong hindi po ito Christian country. Tayo po ay republic. We are a republic of the Philippines. It's not Christian in the Philippines. Nagkataon lang majority Catholic. But hindi yun ang ating Ang pinuno natin ay presidente, whether kung ano man ang relihiyon niyan. Kasi kung if you're saying that we are a Catholic country or we are a Christian country, therefore the leader must be a Christian. No, nagkataon lang. Christian yung presidente o Catholic yung presidente. Nagkataon lang. But there's no law in the Constitution that says ang requirement ng presidente ng Pilipinas kailangan Catholic o Christian. Walang ganun. Bakit? Because we are not a Christian country. Marami lang ang Katoliko sa Pilipinas. But we have to respect every religion in our country. Respeto lang, Brad. Parang awa mo na, respeto lang. Huwag kang ganyan kasi ginagalit mo lang yung hindi dapat magalit. Huwag ganun. Masama ugali mo, Brad. Huwag mong paglaruan ang salitang relihiyon para lang makakuha ka ng traction sa social media. Hindi tama yan. Discrimination yan. Team country, punta kayo ng... Eps! Nandali lang, Chotomate. For your information, Christian po ako. Pero ibig ko sabihin, I believe in Christ. Hindi po, ito lang, disclaimer lamang po. I believe in Christ, pero hindi po ako sa Catholic Church. Okay? So anong punto ko lang dito? I am on the side of this supposedly. Kaya lang, sobrang mali yung kanyang pananaw. Sobrang mali na para bagang sobrang dinidiscriminate ang mga Muslim. Hindi po ganyan mag-isip ang tunay na Kristiyano. Bakit? Si Kristo nga mismo isang Hudyo. Hudyo po siya. Jewish po siya. Pinanganak as a Jew. Nung bumaba, sino ang kasama niya madalas? Gentiles. Sinners. Mga itinakwil at tinuring na makasalanan ng mga Jews. That's how Christ responds sa pagdating sa usapin ng theology. Ganun po si Kristo. So, stop using the name of Christ and saying, Christian country to, kaya hindi dapat magsiga-siga itong mga Muslim. That's wrong, Brad. Wrong ka dyan. You're out of line. Hindi na kita pinapansin kasi epal ka masyado. Hindi kita pinapansin dahil alam ko naman, cloud chaser ka lang. Alam ko namang for the views ka lang. Pero ito, masama itong sinasabi mo. You would create a hatred among Muslims and Christians. So ako, nakikiusap ako sa mga Muslim, hindi po ito 1 in a billion. Hindi nga million 1 in a billion lang itong taong ganito. Okay? Huwag po kayo maniniwala dito. Huwag niyo pong iisipan na mga Kristiyano ganito mag-isip. Hindi po, siya lang. Brunei, punta kayo ng Malaysia. Doon kayo kung tatanggapin kayo. Tantado. Oo. Alam natin yan na minority kami mga Muslim dito. Kayo yung majority, Kristyanismo dito sa Pilipinas. Pero sa pagkakaalam namin, hindi niyo naman ata nabili itong Pilipinas para sabihan kami na ganito-ganito. Pasintabi lang sa mga kababayan namin, mga fair po sa aming pakikitungo. Pasintabi lang po. Hindi po lahat, hindi namin po ito nila lahat mga kababayan. Ang ina-addressan ko lang po ng mensaheng ito ay yung mga taong katulad ng taong to. Obviously, hindi ito nagsasabuhay siya turo ng Kristyanismo Tama ka dyan. Yung tunay na Kristiyano, hindi ganito manalita. Do you think naturo ito ng Kristyanismo? Pati ako, Muslim, hindi ako maniniwala na turo ito ng Kristyanismo. Itong ganitong kagaspang na pakikitungo sa aming mga Muslim. Tama kayo dyan, sir. Tama kayo dyan. Perfect. Buti pa ito naiintindihan niya. Hindi, di ba? Ay, naku, sakit sa ulo. Buti pa ito naiintindihan nitong tao na ito ang tamang klase ng pakikitungo. Itong doktor na ito, nga. Hindi maganda itong pinapakita ng kasamahan ninyo, ha?
Huwag po kayong makiisa sa kanyang sinasabi. Pero sir, hindi po namin kasamahan yan. Ewan ko kung saan lupalop yan. Hindi po namin kasamahan yan. Sa kanyang ginagawa. Kasi masasama po kayo sa kawalan ng katarungan na ipinapakita ng taong to. Alam ninyo na hindi ganito ang turo ng pagiging Kristiyano. Itong ganitong kagaspang sa pakikitungo sa aming mga Muslim. Hindi ganyan. Hindi ganyan, mga kababayan. Kaya huwag na huwag niyo pong sasang-ayunan at susuportahan itong ganitong mga tao. Kasi isa ito sa mga taong nagpapaliyab sa apoy ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano sa bansa natin, mga kababayan. Tama ka dyan, sir. Saludo ko. Tama ka na you are perfect. As in, tamang-tama ang iyong sinabi, sir.